Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning to each and everyone. So we are the group 11. Our topic for today is all about the lesson 8, which is the analyzing the literary works. Good day, I'm Janice Salik. Our topic today is literature is defined as a human expression and a body of writing work reflecting a culture, language, or group of people. Elements of literature. Plot. Ang plot ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento. Conflict. Ang conflict ay ang tunggalian o problem sa kwento. Character. Ang character ay ang mga tauhan sa kwento. Setting. Ang setting ay ang lugar at panahon kung saan ginanap ang kwento. Okay. Good morning. Good morning, ma'am. My name is Rotum City Asha. So, this is my report. So, let me discuss the point of view. Okay. Ang point of view o pananaw ay tumutukoy sa perspective or anggulo na kung saan isinasalaysay niya yung kwento or inilalahad niya ang isang information. So, merong iba't ibang uri ng pananaw at ang pagpili ng tamang pananaw ay mahalaga sa pagbuo ng epektibong komunikasyon. So, narito ang ilan sa mga karaniwan ng point of view. So, first is first person. So, sa first person, ang salaysay ay mula sa pananaw ng isang character sa kwento gamit ang panghalip. Katulad ng ako, kami, akin, or iba pa. Okay. Ang them naman is yan yung isang sentral ng ideya or mensahe o aral na nais ipahatid sa kwento. I mean sa isang akda. So, hindi ito simple na lang pangyayari sa kwento. So, kundi mas malalim pa yung kahulugan or konsepto na tinatalakay dito. So, maaring ito ay isang abstract or ideya tulad ng pag-ibig or konsepto tulad ng epektibo ng digmaan sa isang pamilya. So, magbibigay ako ng isang halimbawa rito sa them. Ba't baliktad sa video? So, magbibigay ako ng example of this. So, halimbawa, ang kwento is tungkol sa isang taong nagsusumikap na magtagumpay sa pagsubok. So, ang tema is maaaring pagtiyatyaga or katatagan. So, kung ang kwento is tungkol sa taong nawalan ng mahal sa buhay, is ang tema naman ay pagdadalamhati or pagtanggap. So, ang isang kwento na tungkol sa pakikipaglaban sa katarungan ay maaaring magkaroon ng tema na hustisya o paglaban sa oppression. So, mahalagang tandaan na ang isang akda is maaaring magkaroon ng higit sa isang tema. So, ang mga tema is maaaring maging complicated or maaaring maging layer at maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretation. Depende sa mambabasa yan. So, ang pagtukoy sa tema is isang proseso ng pagsusuri at interpretation. So, yun yung sa them. So, proceed po tayo dito sa literature of analysis.
So, ang literature analysis naman is yan yung isang systematic or critical na pag-aaral ng isang akdang basta sa panitikan. Like, yung layunin nito is yung maunawaan yung mas malalim na kahulugan. Like, mensahe or akda or sa pamamagitan ng pagsusuri ng iba't iba pa. Yung literature of analysis is hindi lang siya simpleng pagbubuod ng kwento or kundi isang pagsisiyat. Kumbaga, sinisiyasat niya yung sa mga technical na aspeto at mga kanilang epektibo sa kabuuan ng mensahe. So, meron tong mga elemento. So, first is the plot. P-L-O-T. Sa plot naman is, yan yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento, kabilang sa exposition, rising action or climax, falling action, at resolution. Sinusuri nito kung paano binuo ang isang balangkas. So, yung epektibo nito sa mambabasa at sa mga technical o na elemento is ginagamit sa pagbuo nito. So, pangalawa is the character. So, sa character naman is sila yung mga gumaganap sa kwento. So, sinusuri nila yung kanilang katangian or yung motivation or pag-unlad at relasyon sa isa't isa. So, tinitignan din kung paano dito sila nag-ambag. So, next naman is setting. Setting is yan yung oras or lugar kung saan nagaganap yung kwento na gagawin nila. So, next is them. Yung kanina, ito yung kanina. So, nasabi ko na yan. So, next naman is point of view. Meron rin siyang point of view. So, nasabi ko na rin. So, next naman is yung style. Meron ding doon style. So, sa style naman is yan yung mga disenyo na kung ano yung gusto nilang gawin or basta style. Kung ano yung style na idadagnag nila sa kwento. So, next is imagery. So, sa imagery naman is yun yung paggamit ng mga salita para lumikha sa mga larawan sa isipan ng mambabasa. So, next naman is yung tone, yung tono. So, sa tone naman is yan yung sa saloobin or damdamin ng may akda. Kumbaga, sinusuri kung paano naapektuhan yung tono sa pag-unawa ng mambabasa sa kwento. So, dyan yung sa literature of analysis. So, that's all. Again, my name is Rotum Siti Asha from Accountancy. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good day to each and everyone. I am Aripa Mlosir Ahmad. So let's talk about how to make a literary analysis. So the first one is read. So kailangan muna nating basahin ang akda upang maunawaan natin ang nilalaman nito or ang kabuuan ng kwentong ito. So, number 2 is brainstorming. So, after nating basahin ang kwentong ito, kailangan nating i-list down ang mga opinion or reaction natin about sa kwentong binasa natin. So, sa number 3 is connect. So, ibig sabihin, kailangan natin itong i-connect sa kultura kailangan natin itong i-connect in real life. For example, sa kultura at sa lipunan. So, sa number 4 is check and define. So, if may mga nakita kang unfamiliar words, so, tingnan mo ito sa dictionary upang maunawaan mo ang pinapahiwatig ng salita na yun. So, sa number 5 is identify all the elements that represented in the story. So, alamin mo or tingnan mo yung mga elementong ginamit dito sa kwentong ito. Like yung mga tauhan, tagpuan, tema, at pananaw ng may akda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is the continuous of how to make a literacy analysis. So number 6 is prove your interpretation. So
para ma-prove mo yung interpretation mo is kailangan mong hanapin yung mga ebidensya sa libro na sumusuporta sa idea mo. Halimbawa is hanapin mo yung nagpapatunay sa interpretation mo. So number 7 is write a working thesis. Ito naman yung main idea mo para sa whole essay. Ito yung isang sentence na nagsasabi kung ang iyong argument is argument tungkol sa story. So, halimbawa is story na The Lost Kitten. Ginagamit ng author ang journey ng kitten para ma-symbolize ang struggle na main character para malampasan ang takot na mahanap ang daan pa uwi. So, number 6 is make an extended list of evidence. So, kailangan mo ng mga bagay sa storya mo na nagpapatunay sa thesis mo. Ito yung mga clues mo. So, halimbawa is inilalarawan ang kitten bilang maliit at vulnerable tulad ng nararamdaman ng main character. So, kaharap ng kitten ang maraming obstacles like obstacles na ito yung madilim na alleys, busy streets, tulad ng mga challenge na kinakaharap ng character. Nung mahanap ng kitten ang daan pauwi, nagpapakita yun ng pagtatagumpay ng karakter na malagpasan ang takot niya. So number 9 is interpret the evidence. So ito yung pagpapaliwanag mo kung bakit ang evidence mo ay sumusuporta sa thesis mo. So halimbawa is ang vulnerability ng kitten ay nagpapakita ng takot at kawalan ng pag-asa ng character. So ang mga obstacles na kinakaharap ng kitten ay tulad ng mga difficulties na kinakaharap ng character sa buhay. So number 10 is write the literacy analysis. So ito yung pagsulat mo ng literacy analysis. Ito yung buong essay. So introduction. Itong introduction na to is ito yung simula ng thesis mo. Ito yung mga tanong tungkol sa pinagdadaanan ng kitten, kung paano niya nalagpasan ang pagsubok sa buhay. So body. So ito naman body na to is ito yung naglalaman ng evidence or interpretation mo. So conclusion. Itong conclusion na to is ito yung pag-restate mo sa thesis mo o sa ibang salita. Ito yung pag-summarize mo ito yung summarize mo sa main points mo. So number 11 is revise the analysis. So pagkatapos mong isulat ang thesis mo is suriin mo muna kung maliwanag ba ang thesis mo. So ito yung mga katanungan. Is the thesis clearly stated in the first paragraph? So yung thesis mo is maliwanag ba? So ito is the sentence structure varied. So yung bang sentence mo is nababasa mabuti. So those the structure of the analysis emphasize the main ideas. Is the third person point of view used throughout the entire essay? Has the present tense been used to discuss the work and past tense to describe the author's background? Have quotation marks been used around the quotation? Have the source been cited correctly according to APA style? Has the extra news information that does not support the thesis been eliminated?